Mga kwentong pambata. Pyramus at Thisbe. Noong unang panahon, sa lungsod ng Babylon, mayroong dalawang magkapitbahay. Sa isang bahay nakatira ang binatang si Pyramus. Sa kabila naman, nakatira ang dalagang si Thisbe. Bagaman magkalapit ang kanilang mga bahay sa isa't isa, ang kanilang mga pamilya ay matinding magkaaway. Thisbe, oras na para umuwi. Ngunit sa kabila ng hiling ng kanilang mga magulang, naging magkaibigan pa rin sina Thisbe at Pyramus. At sa paglipas ng mga taon, lalong lumalim ang kanilang pagkakaibigan at ginamit nila ang bawat pagkakataon upang makasama ang isa't isa. Huy! Bagalan mo lang! Anong problema? Tumatanda ka na ba para habulin ako? Pyramus? Pyramus! Huli ka! Ay, pasensya na. Gusto ko lang. Hindi, talaga. Ako yun. Ano? Hindi! Ako talaga. Kailangan ko nang umuwi. Oo, ako rin. Pwede kitang ihatid pa uwi kung gusto mo. Baka may makakita sa atin. Hindi, tama ka. Dito na ako dadaan. Kita ulit tayo bukas sa may ilog? Sige. Thisbe! Paalam. Hangal! Paano mo napalagpas yung pagkakataon na hindi sinasabi sa kanya? Sira ka talaga! Isa akong hangal. Nakatayo na siya ron at hawak ako. Mainit siya. At tinitigan ko lamang siya at sinabing, Wala akong nasabi kundi paalam. paalam. Sana hindi na namin muling sabihin ang malungkot na salitang yun sa isa't isa. O Pyramus. Ay nako, Thisbe. Maaari ko bang ibalik ang oras na yun at sundin ang sinasabi ng puso ko? Kung paano ako tatakbo sa'yo. Para hayaan kang yakapin akong muli. At hindi na muli pang maghiwalay. Bukas, sasabihin ko na ang nadarama ko sa kanya. Bukas, titignan ko ang mga mata niya at sasabihin ng lahat-lahat ng nilalaman ng puso ko. Bukas! Bukas. Kinabukasan, nakaupo si Thisbe sa tabing ilog habang naghihintay sa pagdating ni Pyramus tulad ng nakasanayan nila. Iniensayo niya ang kanyang mga nais sabihin. Ganito kasi, Pyramus. May bagay akong kailangang... Hindi. Meron akong isang bagay na gustong sabihin sa'yo sa matagal na panahon, Pyramus. At ano yun? Pyramus! Thisbe! Pyramus, tulungan mo ko! Thisbe! Oh, naku, hindi! Pyramus! Pyramus, Thisbe, salamat naman at ligtas ka. mahal kita, Pyramus. Mahal din kita, Thisbe. Pinalakas ng kanilang pagtatapat ng pag-ibig sa isa't isa, nagtungo si Pyramus at Thisbe sa pamilihang bayan. Ngayong araw man lang, si Pyramus at Thisbe ay malaya na ipakita sa publiko ang nararamdaman nila sa isa't isa. Hindi inaalala kung sino man ang nakakita sa kanila, aprobado man o hindi. Nang araw na yun, ang mundo ay puno ng pagtuklas at hiwaga, na tila ba lahat ng bagay ay bago muli. At ang mga simpleng kasiyahan na may kasamang minamahal ang pumalit sa ilang taon na patagong pagtingin. Nang sumapit ang dapit hapon, bumalik na sa kanilang mga tahanan sina Pyramus at Thisbe upang ipakita ang kanilang pagmamahalan sa kani-kanilang pamilya. At ano sa tingin mo ang ginagawa mo kasama ang binatang yan, Binibini?
Ginoo, huwag po kayong magalit sa inyong anak. Huwag mo kong turuan kung kanino ko dapat magalit, ikaw munting. Ikaw munting ano? Ilayo mo ang panirang anak mo sa anak kong babae! Tisby, pasok sa loob! Ngunit ama, Ginoo, mahal namin ang isa't isa. Hindi ako makapapayag. Maging ako rin! Ama, pakiusap. Hindi, Piramos, huwag nang matigas ang ulo. Pasok! Ikaw rin, munting binibini. At wala nang magiging usapan tungkol sa pag-ibig o anumang patungkol doon. Talagang hindi ko papayagan ang apelyido natin ay madudungisan dahil sa pakikipagkaisa sa kanila. Ang lakas ng loob mo! Kinabukasan, naghintay si Piramos sa labas upang makausap si Thisbe. Ngunit malinaw na hindi sang-ayon ng mga magulang nito. Sinubukan niya sa pamilihan. Maging sa sikreto nilang tagpuan sa gubat. Ngunit hindi niya makita ang dalaga. Lumipas ang mga araw at lalong naging desperado si Piramos na makita si Thisbe. Ngunit siya ay bigo. Di kalaunan, sumuko na lamang siya. Kahit ang mga ibon ay ayaw na rin sa akin. Dito na lamang ako mamamahinga. Isang kaluluwang bigo sa pag-ibig. masyado naman yatang madrama yan, hindi ba? Ha? Thisbe? Halika rito! Saan? Sa pader na naghahati ng ating mga hardin, tara! Hindi dyan, sa harapan mo! Sundan mo ang bitak! Thisbe! Hindi pwedeng malaman ng mga magulang natin ang tungkol dito. Nasasabi ka kung makita ka. Ako rin. Dito ako itinago ng mga magulang ko, umaasang makakalimutan mo rin ako. Ano? Bakit nila gagawin yun? Natatakot silang baka magtahanan tayong dalawa. Pero bakit nila naisip? Pyramus? Yun nga, Ano yun? pwede tayong umalis ng magkasama, magtahanan. Kapag kasal na tayo, wala nang magagawa ang mga magulang natin kundi tanggapin tayo. Seryoso ka? Isipin mo to. Kapag ikinasal tayo, magiging manugang ako ng iyong ama at ikaw naman ay magiging manugang ng aking ama. At hindi na nila tayo mapipigilan na magkitang dalawa. Dahil pamilya na tayo. Ganun na nga. Thisbe, mahal ko. Ano yun, Pyramus? Isang karangalan na makasama ka sa buhay na ito. At sa mga susunod pa, ikaw at tanging ikaw lang. Thisbe, payag ka bang pakasal? Oo! Kinabukasan, Kailangan ko nang umalis. magkita tayo ulit dito bukas ng gabi kapag tulog na ang mga magulang mo. Sige, at magkakasama tayo ng ilang libong taon. At maghihintay ako ng 1,000 taon para sa'yo. Thisbe! Papunta na po, Ama! Paalam, aking asawa. Paalam, aking asawa. Masaya at Masiglang ginugol ni Pyramus ang buong araw na may ngiti sa kanyang muka. Dahil may alam siya na hindi alam ng iba, na siya at ang kanyang minamahal ay magkakasama na habang buhay. Nang gabing yun, nagtungo na si Pyramus sa haliging hardin at naghintay doon ng pagdating ni Thisbe. Thisbe, nandiyan ka na ba? Thisbe, Pasensya na at nahuli ako. handa ka na ba umalis? Oo, hindi ako makapaniwalang gagawin natin ito. Parang panaginip. Isang panaginip na hindi mo na kailangan gumising. Sige, magkita tayo sa matandang puno ng mulberry sa may ilog. Magkita? Hindi ba tayo aalis na magkasama? Mas ligtas kung ganun. Ikaw muna ang mauna at kikitain kita ron pagkatapos. Sige, kung sigurado ka. Sigurado ako. Tiwala ako sa'yo. tiwala kanino? Wala po, Ama. Inaasahan mo bang maniniwala ako na nandito ka at kinakausap ang sarili mo sa gitna ng gabi? Nagdarasal lamang po ako, Ama. Kung naistorbo ko po kayo, ihinto ko na po. Hindi, ayos lang. Hindi naman ako magagalit kung tungkol ito sa banal. Magandang gabi, Ama. Muntik na tayo ron. Kailangan mo nang umalis. Heto, dalhin mo ito. Makakatulong ito para hindi ka makilala ng iba. Magandang ideya. Sige, handa na ako.
Magkita tayo sa puno ng mulberry. Huwag kang magtagal. Hindi. Thisbe? Mahal kita. Mahal rin kita. Nagbadali si Thisbe na dumaan sa mga kalye sa bayan. Ginawa niya ang lahat upang hindi siya makilala. Ilang sandali ang nakalipas, nakarating na si Thisbe sa kanilang tagpuan. Oh, Pyramus. Mahal ko. Bilisan mo. Pyramus. Bigla na lamang, isang malaking leon ang lumitaw mula sa dilim. Na mayroong kagat-kagat na patay na kuneho sa bibig. Nakatitig ang mga mata nito kay Thisbe. Tumakbo si Thisbe sa gubat hanggang sa makarating siya sa isang kuweba. Dahil wala siyang ibang mapuntahan, pumasok siya rito at nagtago sa likod ng malalaking mga bato. Oh, Pyramus. Nasaan ka na? Ngunit wala naman talagang interes ang leon kay Thisbe dahil naubos na nito ang kanyang pagkain. Sa halip, gusto lang nitong makipaglaro. Hanggang sa dumating si Pyramus, huli sa oras ng pagkikita nila ni Thisbe. Pasensya na, nahuli ako, mahal ko. May nadaanan lang akong... Thisbe? Imposible namang mauna ako rito sa kanya. Nasaan na kaya siya? Thisbe! Nasaan ka na? Isang leon? Thisbe! Mainit pa. Napagdugtong-dugtong ni Pyramus ang mga palaisipan. Lalong mas nagiging katakot-takot ang kanyang naiisip. Pyramus? Ikaw ba yan, mahal ko? Naku, hindi! Ang huli kong pagdating ay kumitil sa buhay ng aking si Thisbe. Kasalanan ko ang lahat kung bakit ka namatay, mahal ko! Napakahangal kong nilalang! Oh, sana lamang ay may nagawa ko ng higit pa rito na kahit man lamang sa kamatayan, masilayan ko si Thisbe ng isa pang pagkakataon. Anong mabuti ang nagawa ko ngayong gabi? Panatag ka habang namatay na ang iyong mahal. Susunod ako sa iyo, mahal ko, aking Thisbe. Wala na ito. Babalik na ako sa mahal ko. Tumakbo si Thisbe sa gubat habang sinusundan ang mga yapak ng leon pabalik sa puno ng mulberry. Habang papalapit, lalong bumilis ang kanyang takbo at ang mga hakbang niya'y gumaan. Pyramus! Nasaan ka, mahal ko? Pyramus! Malamig. Napakalamig mo. Oh, ano ang nangyari rito? Bakit mo ito ginawa? Akala mo ba pinatay ako ng leon? At sa halip na mabuhay nang wala ako, ninais mong samahan ako. Ngunit nandito ako, Pyramus. Narito, bumalik ka sa akin. Pakiusap, bumalik ka sa akin. Pakiusap. Kung hindi ka makakabalik sa akin, ako na lamang ang susunod sa iyo. Sasamahan kita, mahal ko. Susunod ako sa iyo. At kaya, magkatabi ang dalawang magkasintahan sa pagtawid nila sa kabilang buhay. Habang nakahiga sila roon, ang mga dugo nila ang dumilig sa mga ugat ng puno ng mulberry. Na ang dating itim at mapait na bunga ay naging kulay pula at matamis na prutas. Pinapanatili ang nektar ng tunay na pag-ibig. Hanggang sa ngayon,
Ang puno ng mulberry ay isang paalala mula kay Pyramus at Thisbe na ang pinakadakilang sakripisyo sa buhay ay madalas na ginagawa dahil sa pag-ibig.